Iyon mga idol, dinaya nga ba ng mga referees ang San Miguel Beermen kaya natalo sila? Akala ng lahat ay isang malaking comeback ang mangyayari para sa San Miguel Beermen sa unang laban nila sa finals kontra TNT Tropang Giga. Mula kasi sa lamang na 24 ng TNT ay nakuha pang humabol ng SMB at lamamang ng isa. Pero isang malaking isyu ang nangyayari ngayon sa PBA kung bakit tinawagan ng goal interference ang dunk na ito ni Mo Totua na nagpalamang sa kanila ng isa. Akala ng lahat ay lamang na ang SMB dahil walang pito na tinawag ang mga referees nung umasok ang slam dunk na ito ni Mo. Ngunit nang mag-deadball dahil may tawag na jump ball between Chris Ross at Jordan Heading. Akala ng lahat kaya bahagyang napatigil ang laro ay chini-check kung ilang oras pa ang natitira bago jump ball pero iba pala ang nearview. Ito pala ang tira na ito ni Mo na ayon daw sa rules ng PBA ay bawal daw hatakin ang ring while the ball is airborne o mas tinatawag na going to basket. Pero ang tanong ng lahat ay paano din naging goaltending ito is nag-attempt naman ng good shot itong si Mo para mag-dunk pero sa kasamaang palad ay hindi umeksato at tumalbog pataas. Dahil sa dunk attempt na ito ni Mo ay syempre hinawakan ng rim at nang binitawan ay luckily pumasok ang bola. Ang tanong, bakit goal interference ito kung good attempt naman ang ginawa ni Totua? Kasalanan ba niya na tumalbog ang bola at pumasok pabalik? Well, ayon sa rules daw ng PBA ay bawal daw hawakan ng ring kung on the air ang bola. Madami ang nalilito at baka kalito talaga ito mga idol dahil hindi naman inattempt ni Mo na i-goaltend ang basket niya. Ang pinaka-worst dito ay bakit hindi agad itinigil ng referees ang laro para i-check ito para malaman agad kung basket count ba ito o hindi para naman makapaghanda sa oras ang bawat koponan para din malaman kung sino talaga ang lamang sa mga natitirang segundo at hindi nung nag-deadball lamang. Paano kung walang jump ball na nangyari kay Chris Ross at Jordan Heading? Syempre tuloy ang laro na lamang pa rin ang SMB ng isa, babawiin ba ang score after the final buzzer? O hindi na babawiin ang goaltending na itinawag? Isa pa mga idol ay dito sa play na ito ng jump ball, alam naman ng lahat na kung hindi makuha ng SMB ang bola ay quick foul ang gagawin, pero ng i-foul na ito ni Trolliano ay wala pa ring tawag ang mga referees. Deserve ba manalo ng TNT o dinaya lang sila kaya natalo? Ikaw idol, anong kwento ko?